Trinks is getting more and more popular today. And like it or not, meron na ring mga high-end bike na gawa ang Trinks. Maliban sa mga daily commuter, meron na ring carbon bikes. Merong full suspension from cross-country to downhill range ang gawaan ng Trinks ngayon. And recently gumawa ng ingay ang Trinks bike na makapasok sa second, ang factory racer na si Eva Lechner sa ginanap na UCI Championship 2020. Meron din tayong factory racer dito sa Pinas ng Trinks, si Miss Nami Gardose. So downhill yung ginagamit niyang bike. Napakarami ng bike ng Trinks. So mula nga dun sa commuter or daily use na bike hanggang dun sa kanilang high-end. At katulad nitong nasa likuran ko, yung Trinks Majes 100, which is para sa akin yung pinakasulit at pinakamagandang beginner's bike. Paano ko nasabi na pinakamaganda at pinakasulit na beginner's bike ito? Panoorin mong mabuti. Around 2018, nasa 6,500 lang ang price nito. At nung nagkaroon na nung pandemic nitong 2019, nasa 8,500 na yung pinaka-list. Meron pang mas mataas, depende dun sa pyesa na nakalagay. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang sulit na ang bike na ito is alloy, and then internal na yung kanyang cable routing. Ang cockpit set nito is may branding ng Trinks, including the handlebar at yung kanyang stem. I think itong grips, ayan, so may pagka-generic. Isa sa mga sulit na pyesa nito is yung shifter at yung kanyang brake lever. Unlike any other entry bike or entry level bike na naka-combo yung shifter or magkasama yung shifter at yung brakes. Kung magpapalit ka man, either yung brake set or yung drivetrain, madali kasi hindi mo na kailangang bumili ng biglaan or 2 piraso agad yung brake set at yung shifter. Which is kung nagtitipid ka, pwedeng yung brake set muna. Hindi ka naman problema sa shifter mo. Or pwedeng yung shifter mo muna, hindi ka naman problema sa preno mo. Own branding ang port nito, gawa sa steel or bakal. Kung medyo maselan ka, pwede mo naman agad palitan. Pero in the meantime, hanggat beginner ka lang, maganda na tong port na to. Naka L2A2 ang drivetrain nito. At sabi ko nga, isa ito sa pinakasulit. Kasi kung magpapalit ka or mag-upgrade ka, hindi mo na kailangan bumili ng sabay-sabay. Kung gusto mo mag-start ng upgrade dun sa kanyang cranks, pwede ka magpalit agad ng 1x. Kasi naka 3x pa ito, medyo mabigat at gawa sa bakal. Since beginner's bike ito, so okay na okay yung wheel set nito. Pag medyo natuto ka na or medyo maselan ka na, doon mo palitan. But I suggest, pudpurin mo muna bago ka magpalit ng wheel set. Katulad ng ibang component nitong Trinks, so may tatak din siya. So Majes, ibig sabihin Trinks din yung kanyang brand. Dual disc brake ang bike na to. As I've said earlier, so kung gusto mong magpalit, madali kasi nakaseparate na yung lever nito tsaka yung kanyang shifter. Common among entry level bike yung stand. So kung nagbabike-bike ka lang, madali mo siyang maiparada or madali mo siyang maitayo. At kapag medyo marunong o sabihin na natin natututo ka na o sabihin na natin nagkakasakit ng upgraditis, pwede mo na itong tanggalin. Kung baguhan ka or nag-iisip ka palang bumili ng sarili mong bike, napakaganda na nitong Trinks Majes Elite. Maliban sa pagiging alloy ng frame nito, sulit na sulit kasi madaling palitan yung mga pyesa individually. Paisa-isa yung upgrade mo, pwedeng-pwede. Saan ba makakabili ng bike na to? For sure, napakarami. Nagkalat ito dyan sa mga local bike shop na meron dyan sa tabi-tabi or dyan sa malapit sa inyo. Once again, ako po si Ed. Maraming salamat sa panonood. Ride safe po tayong lahat.